Naligo po sila ngayon. Oo, kanina. Mga Dali, tungtong ka dito, tungtong ka. Sige. After niya tumungtong po dito, saan siya tumungtong? At yan, dito din. Oh, Stay. Down, down. Down ka dyan, down. Down. bali ilang beses niyo po ginawa yung ganito sa akin? Six. So, ano naman siya, stand straight, hindi siya nakaganon, hindi siya kumukuba. Pero meron lang akong napapansin sa kanya na may iniisip siya talaga eh, na nag-worry siya na baka mamaya yung tinutungtungan niya talaga, feeling niya yung muyog-yog. Hindi, parang hindi maalis sa isip niya na ganyan yung matutungtungan niya. Pero kung mapapansin niyo naman, straight naman yung katawan niya. Ano? Good. So, ginigrit niyo pa rin yung Litoy kahit na nasa height ko siya. So, sabihin, welcome niya nung hindi siya malula. Pwede niya ba? Oh, Ano yari? Tumasin siya? Okay. ito na ginawa mo. Ano? So, ayun, yung isang problema ni Gemma. Nagre-relate siya dito sa ano yung talaga. So wala na, hindi na ulit tinatong ko siya patalon eh. So, ibabad. Ang sige, ano lang siguro sa point. Tatanin niya. Doon kumalon. Baka ma-injure ko yaso yun kasi nangyari. Yung talaga siya nagre-relate. Ayaw kong gawin ulit. Masyado na kung hindi niya alam kung paano siya talaga bebelo para lumundag. Hindi ka na, Gemma. Mek. So, hindi pa nagagawa ng aso niyo yun na sumasampa na siya dito. Tapos, kung babalik, kung dun siya ipapababa. Yung mga instances talaga na pwede ma-accident lahat ng mundo. So, hindi ko na siya dyan nilabas. Sinabi niyo lang na gawin ko ulit. Ang problema kasi talaga, hindi niya ito ginagamit. Kumbaga ganito, sa posisyon ko, kung nakatungkong ako dito, sa ganyan lang. Imbis na gagawin ko to para bumelo, lumundag, ang ginagawa ni Gemma, ganun na. So, ang mangyayari talaga, lahat ng bigat niya, mapupunta dito sa upper body niya. So, saan siya kung ma-accident talaga. Masabit yung paa niya doon eh, pag lumalakas ka doon, diba? Pero doon, okay lang naman yun kasi kaya niya naman talaga yung daging mababa. Hindi tulad dito na kung ipipilit ko siyang palundagin doon, pero hindi niya talaga ginagamit ito, mahirapan na ako. Paano kanina, ginagamit naman yan? May mga ano talaga, may mga chance na pwede gamitin ni Gemma yun.
Pero madalas kasi talaga, Hindi pa sanay. hindi ginagamit mo nga. First time niya kasi. So, di ko na siya pa. Bigyan ma. Para mas safe. Dito. Yan ma. Ayan. Ang ano pa madulas dati, tapos siguro Pero okay lang madun. may ano Hindi, siya. hindi niya lang na yung workout talaga gagamitin ito. Madulas eh. Hihi. Tapos siguro medyo rough. O kaya may cover siya. Yes, pwede din po. Yung ano, yung sunod gym, yung ano, yung Pads. pads na rubber. Pero hindi ko bibili. So, yun yung hindi ko pwedeng ipilit kay Gemma na magawa niya. Kasi kung talagang ganun talaga yung muscle memory niya, wala na akong magagawa talaga. Yun na yung nakaprogram talaga sa kanya. So, eto, kaya ako talaga gusto itong sa kanya na mapapirili siya dito para kahit papano, wait, kung gusto ko nang bitawan yung leash at gusto ko yan lang siya pumirme, dapat yan lang talaga siya pumirme. So, ito yung magiging marker ng aso nyo na mag-stay. Kahit na wala po ako sinasabi na mag-stay yung aso nyo, basta yung aso nilagay ko sa ganyang bagay, hindi dapat siya aalis o kikilos. Diba? Pabalik, yung pabalik, dali, dito pa. Diba? Yan. Diba? Dito na, babalik, babalik. Mas malapad. Okay lang po yan, masyado nang malaki yan. Hindi na lalaglag yung papa, umiikot eh. Hindi pa kasi siya sanay kung paano i-manoeuvre yung katawan niya. Pero hindi ko na talaga gagawin na dyan siya pamundagin. Kasi ayaw niya naman gamitin yung backlegs niya eh. Tama. Okay, mag-isip ka kung paano mo ibabalik yung sarili mo. Jen, Atukin mo yung ano. Tama. Hihi. la. Dali. Tama. Pero minsan, ba sinubukan nyo rin yung isang aso na na hawakan o turuan. Ito sa taas, hindi eh. Ito concentrated yun. Nung bata to si Rocky, mahilig ba siya magtatalon? Nung makikita sa amin yan, ano na eh, kabayaan lang yung pag baga sa ano, kahit tapayat din yan. Ito. Tama. Yung napauli mo kanina. Ano? Dali. May dapat wala, may ano siya. Okay. Yung sa mga gym, yung floor ng gym, yung rubber na parang puzzle, yung tawag doon. Hindi, gamitin mo na yung kamay mo. Para bumaba. Tama. Kita nyo na nakaganon na lang yung legs niya, hindi niya
niya kayang iayos yung sarili niya. So, lagi siyang nag-relay dito at ayaw niya gamitin to. Pagka sa tao, lagi siyang nakaganyan. So, hindi nababalance. Nagkakaroon siya lagi ng pressure dito. Ano kasi yun eh. May mga aso talaga na once na, kunyari, ito na yung example, naikulong siya ng matagal. Tapos yung kulungan niya pa umuga. So, yung utak niya ni Gemma, tapos yung muscle niya, na-program na kahit na nasa flat surface na to at hindi nag-wiggle-wiggle, ang nasa isip ng aso, lahat ng tutungtungan niya, buga. Ano lang yan, siguro mga 3 months ago lang na ano yan. Tsaka yung, kaya yung sabi ko, Kasi nga, kanya meron ganun yan. yun yung suspect sa kanya eh, kung bakit ganun yung katawan ni Gemma. Kung kinalaman lang ito mga 3 months ago kanya ko nilagyan ng ganito, parang ID, Hindi kanya lang, mga 3 months ago, na kinalawa. So, hindi ko alam na makaka-apekto sa kanya yung paggalaw mo. Kumbaga sa tao, halimbawa, nagtatrack ako siya. Kunyari, may pupuntahan ka na ibang lugar. Kunyari, pupunta ka sa Bulacan. Pero sa Divisoria ka pumunta. Minsan nangyayari yung gano'n na iba yung lugar na napuntahan mo sa iniisip mo. Kasi yung nagturo sa akin na trainer ko, gano'n yung nangyayari sa kanya pag hinahatid ako eh. Na kunyari, hatid niya ako sa Makati, sa appointment niya. Pero mapupunta siya sa school. Hindi doon sa destination namin. Kumbaga, iba yung ginawa ng katawan niya kaysa sa inisip niya. Ano ang kainin niya eh? Di mo, dadas pa rin po. Gemma. Sige na. Gemma. Ano naman po? Natatanggal pa rin yan. Dapat naka-fix. O naka-rugby. Nakakainin yan siya. No. Dapat malakad. Okay na ito. Bababain ko. Gusto mo ng sample niyo, ha? Baba. Okay lang. Ang gusto ko kasi mangyari, ayan, bumalik siya, wala naman akong sinasabi. Ito ko mag-U-turn. Hindi pa sanay. Hindi mo siya sanay. Temo. Yun lang yung ayaw kong ipilit sa kanya na ulit-ulit kasi mamaksig kay aso na cause pa ng injury. Temo. Meron ba kayong mga lumang megas? Yes. Pwede nyo yung bilugin gawing laruan na aso. Basta yung ano ko yung hindi nyo ginagamit nyo. Magagawa kayo ng bilog na magiging yun yung parang bola. Magiging laruan nyo. Kasi may mga toys ako na gano'n yung ginagawa ko. Dali. Think. Dali. Come. Gumagalaw ba? May hikayat ka mo sa akin. Uy! Wala. Yun yung nasa isip talaga ng aso niya na hindi po yun na magic. Pwede siyang ipaliwanag ng veterinaryo kung ba't ganun yung ginagawa ng aso nyo. Pero sa akin po kasi, sa experience ko talaga,
muscle memory ng aso. Diba? Parang may nakalimutan siyang parte ng katawan niya na dapat yun yung ginagalaw niya. Sabihin natin train. Depende sa aso. For example, may isa pang aso na same issue katulad ni Gemma. Sabihin natin na train siya doon. Pero hindi yun always nangyayari. Sabihin natin na overcome niya yun, nagawa niya yun. Pagdating naman sa ibang aso, kagaya ni Gemma, kunyari si Gemma na yun, hindi magagawa ni Gemma yung ginagawa nung sa amin. Kasi iba-iba naman po yung aso pagdating sa amin. Sa ganitong bagay. Dito na. Gemma. Dito ka lang tututong, mas madali ka. Yan. Yan. Hindi. Oh. Oh. Ah. Good. Wait, hindi ka na nababa. Diyan ka lang. So ano yun, walang magic pagdating sa ganun. Kung may ganun talagang natural behavior yung aso yun na about na sa katawan niya, hindi yun namamagic. Na dadaan naman yun sa repetition ng training. Pero depende po talaga sa aso niya yun kung hanggang saan lang yung kaya ng aso niya po yun. Parang minsan po ba, kayo ng mga aso na ina-agility o yung may mga obstacle course. Halimbawa, kahit sa Rottweiler, yung meron pinapatalon sa hurdle, yung iba nakakatalon kasi pili yung mga aso na yun na nagagawa yung ganun. Pero naman yung mga kapatid nila hindi nagagawa yun, hindi na nila tinitraining yun. Kumbaga ginagawa nila yung iba, kinakal, pinapa-adapt, mga ganung bagay. Hindi nila binibreed kasi nakitaan nila ng ganung problema. So, kay Gemma po ba may minsan tinanong niyo po ba yung may mga kapatid ba si Gemma? Ano, na kilala niyo rin yung may-ari? Or yung magulang nito ni Gemma? Yung magulang nito ni Gemma? So, ano po, bukod dun sa show, yung daily lifestyle na ginagawa ng parents niya, ikaw ba kung ano yung mga activity, kung socialize ba siya, yung well-managed ba siya pag lumatabas. Wala naman siyang behavior na katulad nung nasa present, yung ginagawa ni Gemma. Di ba yung nagre-react sa pusa, sa aso, o sa gate, yung mga ganun, yung nag-guard. Hindi mo tumataon. Tumataon din. Kasi, ano yan, pag tumabakit sa gate nila ato, tawag lang yung mga... Aso na-meet yun rin yung parents niya. Ay, hindi ko alam kung yung parents ko. Hindi namin napag-usapan ni Ato kasi... Kasi dun pwede kang makakuha ng idea sa amin. Ganito yung... Pero yung sit na. yung plastic, behavior na niya yun. Ako. Kasi natural yun natural yung prey drive ng aso natural na mag-hunt yung aso So yung mga ganun, kapag halimbawa yung aso mo yung tapos na training, nagagagal ka na sa bahay. Yung mga ganun na natural na may mga ganun dito. Normal na ginagawa ng aso. So nagkakaroon lang ng difference kapag, eto na, yung hawak mo ni aso, nag-training na. So nakokontrol niya na yung impulse niya. Na huwag siya mag-react, na huwag niya gawin yung ganung bagay kasi hawak mo na siya. Para alam din ng aso mo kung ano yung on-off, yung mga switch on, switch off. Parang sa ang difference ng aso na may cage at ang difference ng aso na walang cage. Yung mga free roamer sa bahay. Yung aso niya naka-cage. So ito yung hindi maintindihan ng ibang dog owner. Kanya lang, ang difference sa kanya, yung cage niya, nakasimento yung yung flooring. Pwede. May mga ganun po talaga yung setup ng cage. Maganda rin yun. Tapos yung equip na lang. Setup na niya. Kaso nga lang, ang negative effect lang doon, nag-absorb kasi ng init yung yung bato, yung sahig.
pag ginawa mo, kunyari, yan, sa'yo. Lahat. Pwede niya. Lahat ng ano. So, yung iba ang ginagawa kapag ang cage nila is pato, yung sahig ay is pato, may mga ganito sila. O kaya yung dala ko na platform. Ewan ko. Kasi yun yung nagiging higaan ng aso. Pero yung cage tapos ang pang ano, nila nakita pa ako ano. Wait, Pang-alis ng ano sa ano eh, yung decorate na plastic nasa loob ng ano. Nasa loob ng cage. yan mo. Kita nyo, mababa na yun. Ano, lagi siyang, inside. Lagi siyang nagre-relay sa ano niya. Sige, ito ka po eh, gagawin, tatanggalin ko yan. Hindi kaya nung first training yun na pinipilit nila umakyat sa bumaba. Depende po kasi yun eh, kung ano eh, kung paano niyo nakausap yung previous trainer Kasi niya, yung kung ano, paano niya ginawa, kung paano niya tineliver at yung naging result. Bago nag-training yan, napapalabas ko yung napaano, yung problema eh. Tapos nung sila nag-training, hinihila nila. So, may possibility rin na nagkaroon na ng avoidance ng akin o nagkaroon ng tato. Tapos pag-akit niya, yung ano, tinutulak pa nila yung puwet. Yung mga ganun, ano yun na yun, parang last resort na kung hindi talaga nila Hindi nga, I mean Mapa- to say, Sa- but tinetraining eh, hindi niya tinetraining yung ano, kasi pinepwersa niya yung ano, yung aso na umakyat na ano. Sa akin pag ginagawa ko yun, pag yung aso ayaw talaga umakyat, lalo na sa My point is, pag ako, napapaakyat ko ng ano. kasi yun yung difference minsan ng dog trainer na tutulong sa aso yun, sa community mo. May mga time na mas may tiwala yung aso sa inyo kasi kayo may-ari eh, tungkol sa inyo. Nagkakaroon lang ng difference ng approach kapag iba na yung nag-handle. Minsan hindi na maintindihan ng aso kung hindi naman siya amo bakit ko siya susundin, bakit gano'n. Tapos, mangyayari, bibiglain pa nung nagtuturo, Yes, yun yung nagkakaroon ng negative yun yung outcome yung yun gano'n. yung ano, na pinepwersa nila yung ano eh, ilang days pa lang pinepwersa na nila eh. Okay. Oh. Hindi ko ano mababago sa aso yung ganun na ginagawa. Pero, Dito lang kasi yun yung ano yun. so, pero kung mababago nyo yung setup, baka magawa pa ng paraan Anong na... suggestion mo? Yun lang talaga eh. Ito lang napapansin yung issue niya kung ba't ganyan siya talaga eh. Hindi yan, madali yan. Kahit hindi kasi masisimet yun eh. Kaya nga, sabi ko lang sa'yo, bilang months ago lang na ano yan eh. Kanya may simento dyan yan, parang hindi siya gumagalaw. Ano nga lang, yung... Ayan, eh. mga 3 months Malakas ago lang lang yun yun. kasi Kasi yung 3 months na yun, na doon na yun nag-effect. Depende talaga sa aso nyo yun eh. Kung sa 3 months na yun, ano na yun, kumbaga sa tao, malala na yun gano'n. Tumagal ng 3 months na yung bulungan. Parang ganito, yung... Ako hindi ko pa na-experience yung mag-live. Pero yung mga nalalaman ko yung word na jet lag ba yun? So yung parang ganun, yung imbis na may normal silang nararamdaman sa sarili nila, feeling nila, nasa aeroplano pa rin sila. Ang question is, aside from dun sa pagsusimento doon ano pang corrective measures na pwedeng i-bigyan in practice? Kung ano yung... To address yung ano, yung nakita nating deficiency. Yung sa ano yung sa muscle memory niya na gano'n, hindi ko ma-fix yun talaga na... Hindi, ano, Ganun yung talaga, subukan nyo lang na ano, na ibalik yung gano'n na hindi ito maalog. So baka magawa ng paraan na maiba yung naiisip ng aso nyo, yung nararamdaman ng aso nyo. Aside doon, ang gusto kong mangyari kay Gemma, yung maturuan siya na, halimbawa, lagi nyo na ginagawa yan, nandito lang si Gemma sa bahay,
tinitraining nyo pa rin na may platform, uupo lang si Gemma dyan, kunyari, pinaliguan nyo. Tapos yung baliguan, papatungin niya dyan. Maglilinis kayo ng cage niya, andyan lang si Gemma. Now, may nakita pusang pumasok o yung mga kalat na mga plastic candy structure. Yun, yung mga stressor niya. Hindi siya dapat alis dyan. Paano measures? Kunyari, balik lang ulit. Kung ginagawa niyo yun araw-araw, kaso hindi naman kayo araw-araw nandito kasi may trabaho. So, ang mangyayari dyan, i-refresh nyo lang talaga si Gemma ng i-refresh after 5 days. Na, kunyari, weekdays may work kayo, kasi Gemma na train naman siya na ginagawa niya na yung good behavior na ganyan, na kasama kayo. Yun na yung kailangan lang lagi niyang magawa sa kanya para hindi siya makalimot. Kasi yung aso, pag nakalimot siya ng training, sabihin natin na susunod niya na, kunyari, yung sit niya, yun yung isang problema ni Gemma eh. Nagsisit si Gemma, pero walang duration yung sit niya. Tumatayo siya kagad, nagbe-break siya kagad. Ngayon, pansin nyo, pinibitawan ko na yung leash, nagda-drop leash na ako sa kanya. Wala akong sinasabi, wala akong sinasabing kung ano sa kanya o hinahansay-hansay. Gusto ko lang maintindihan ng aso nyo na mamaya pa, na kahit nag-uusap po tayo, Gemma please. Hindi siya dapat ganyan na aalis. Yan lang din, yung tipong, okay lang yun sa simula, ganyan naman talaga si Gemma eh. Na kapag pinasampa ko dyan, andito yung posisyon ko pero nandun siya. Kasi ayan, unti-unti naman siyang nag-u-turn, yung umaayos ng pwesto. Ibig sabihin nun, nakaka-adapt yung aso sa training. Nagagawa niya ng paraan kung paano siya mag-engage sa tao. Yun, hindi yun minamadali. Gusto ko lang sa inyo, i-explain kung bakit importante may ganyan yung aso. Yun na yung marker na kailangan yung aso nyo mag-stay sa isang lugar. Wala naman ako sinasabing stay sa kanya. Pero kahit pa paano, kung mapapansin nyo, nakakausap ko kayo, yung aso nyo, nandiyan lang. Yan, nagkakaroon na rin ako ng way na magkaroon ng konting distansya sa kanya. Nice, good. Yun lang din. After kong paggawa sa kanya yung ganyan, hindi ko nakakalimutan na bigyan yung aso nyo ng first spray. Kasi ramad yun sa kanya eh. Ang ayaw ko lang mangyari, while in training, pag ginagawa nyo yan, si Gemma nag-alert sa nag-deliver nung sa nag-deliver. Nag-territorial siya. Na reaction. Kasi yung nag-deliver, minsan nag-deliver ng drinks. Yung may tuwalya sa mukha. Para siyang na-agitate doon. So, ang ginagawa ko, kinukulong ko si Gemma. Ayaw ko lang siyang mag-relax sa ganun. Kasi ayaw kong tanggalin kay Gemma na na Hindi mo matatanggal sa genetic na yun eh. na mag-ano. Pero gusto kong matutunan ni Gemma na while naka-training tayo, yung switch on na nag-training tayo, kailangan mapapirmi ko siya dyan. So, kung may mga mag-deliver man dyan kapag nag-training, kunyari, ikaw na lang po, nag-training sa kanya. So, para maging safe din yung nag-deliver, tapos gusto mong i-prove na makokontrol mo yung impulse niya, pwede mo gawin yung ganyan. Pero syempre, dapat ako muna yung makakita nun. Kung kaya sa yung essence ng training natin, di ba? So, dalawa. Nagdidisiplina siya not to react sa stimulus ng environment o na hindi mo siya binibigyan na. Yung gago nga, galing ka sa sayang mag-down. Si
Sige na, ako na mag-a-adjust. Sit mo na. Sit. Ano down eh. Hindi na kita papadaan eh. Jema. Jema down. Down, Jema. Down, Jema, Jema down. Down, down. Down, Jema down. Down daw. Sa kanya kaya ayaw ko talaga siyang... Down, 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 down. May hirapan mag-down si Gemma na naka-stand kasi naka-position pa ng stand. Sit, sit, sit. Down, 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 down. Si Gemma, Down, na down. yung ganyan ba yung down ng ano nung tinuruan kayo ng previous Down, training? down, Ah. down, down. Okay. So, yan, sige po, drop and finish. Ano naman ako sa kanya, nakasupport naman straight. So, ito, minsan mag-a-adjust po kayo kung, di ba, nakahiga siya sa paleta. Andito na yung katawan niya, sumusobra na. So, baka malaglag siya. Yung ginagawa ko, ang ginagawa kong adjustment, ito na yung nagiging muscle memory ko sa aso. Kaka-training ko sa iba't ibang aso. Pag ang aso, hindi siya maingat sa sa pagkilos niya. Yung katawan ko yung ginagawa kong sandalan ng dog para lang hindi niya ma-break yung ganyang bagay. Now, yung ginagawa niyo kanina na pinapadala niyo siya na binibigyan niyo ng tension sa tali, okay lang yun. Isa din yun sa part ng training. Sa akin, kaya hindi ko siya masyadong dinadown. Kasi ang gusto kong mangyari, yung mag-sit muna talaga siya ng flat bago siya mag-down. Sit, girl. Sit, sit, sit. Ayan. Down, girl, down. Oh. Di ka sanay dyan, ano? Okay. Sit, girl, sit. Down, girl, down, down. Down, girl, down. Come on, come on, down. Down, down. Down, girl, down. Down, girl. Down, girl, down. Tatakot ka? Yeah, okay. Ayos lang yun. Tatakot sa ano, maliit eh. Okay. Sit, girl. Down, girl, down, down. Down, down. Good, girl.